Nagbabalik po ang opinion ko. Kasama niyo po, Darlene Olanyo. Muli mga kanyusik, ang ating pong tinatalakay ngayong Tuesday morning. Naniniwala ba kayong may coordinated, orchestrated, and calibrated moves para mapatalsik ang Marcos Jr. administration? At kung magkakaroon ng resignation sa mga lider ng bansa, posible bang maibalik ang tiwala ng publiko o lalo lamang mapapalalim nito ang cracks o bitak-bitak ng demokrasya? So ipadala po ang inyong opinion mga kanyusik sa ating pong text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ito naman pag-usapan natin mga kanyusik, yung ika-4 na video na inilabas po kahapon ni dating ako Bicol Party List Congressman na Zaldico. Inilabas na ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang ika-4 na video at narito po yung mga highlights ng higit sa 9 na minutong video. So number 1, hindi daw po makauwi sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico dahil sa banta sa kanyang buhay at palalabasin daw po ng administrasyon na siya ay terorista sa loob at labas ng Pilipinas para mailibing siya kasama ang katotohanan. Itinanggi na 21 billion pesos ang napunta sa kanya gaya ng ipinalalabas ng ICI at ni Henry Alcantara. Mula 2022 hanggang 2025 ang dumaan sa kanyang pera na ibinigay kina PBBM at dating House Speaker Martin Romualdez ay 56 billion pesos. Bukod pa ito sa 100 billion pesos insertion budget sa taon 2025, pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertions na nailagay sa NEP ng 2026 budget. Paano po ito nangyari? Pag-upo niya bilang House Appropriations Chairman, sinabihan na siya ni Romualdez na kailangan niyang makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ito po ay batay sa salaysay ni dating Congressman Zaldico. At tumawag daw po sa kanya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para sabihin kailangan nila ng tulong sa Bulacan dahil sa pagbaha at pinapunta niya sa tanggapan ni Ko si DPWH District Engineer Henry Alcantara at tinalakay ang magiging hatian. So ang hatian daw mga kanyusik, 22% kay Romualdez, 2% kay Bernardo at 1% kay Alcantara. Doon nagsimula ang sinasabing deliveries na ang sistema ay ang mga tao ni Alcantara ang maikipag-ugnayan sa kanyang mga staff na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap ng pera mula po sa mga tao ni Alcantara at nakikipagkita sa tahanan ni Ko sa Valle Verde o kung minsan sa BGC parking. Sina Paul at Mark naman na nakikipag-ugnayan sa staff ni Romualdez at sina Jocelyn Sereno para naman sa delivery ng male-maletang pera sa bahay ng dating speaker, una sa North Forbes Park sa McKinley Drive at sa number 14 Nara Street, Forbes Park. So yan mga kanyusik, yung latest na impormasyon hinggil po doon sa bagong video na inilabas po ni dating Congressman Zaldico at asahan pa yung part 2 pa. Meron pang part 2, may kasunod pa yung 9 minutes video na kanya pong inilabas kahapon. At ano pa kaya ang kanyang magiging pasabog sa susunod na video? Kayo ba mga kanyusik, naniniwala ba kayo doon po sa mga isinisiwalat ni Congressman Zaldico? Ano po ang inyong masasabi dyan? At inaabangan nyo pa rin ba itong mga video, mga ilalahad ni Congressman Zaldico? Dahil parang may mga nababasa ako mga kanyusik, no? Parang nadidismaya sila. Noong una, talagang inaabangan nila yung video ni Congressman Zaldico. Pero nitong mga nakalipas na parang hindi na nila masyadong tinututukan. Dahil after ng kanyang mga revelation, parang wala din naman daw pong nangyayari. No, kanya-kanyang patosyadahan lang ang magkabilang panig, kanya-kanyang laglagan, pero ang ending wala din namang nangyayari, no? Meron ngang nakakasuhan, meron ngang mga warrant of arrest na nailabas, pero yung mga nakita naman natin, yung mga nakasuhan, nakita ko dun sa mga comment section, sino ba sila? Mga tanong, sino sila? Bakit yung mga naririnig nating malalaking pangalan na idinadawit sa anomalya sa flood control project, hindi
hindi kasama diyan sa mga naaresto or sa mga binigyan ng warrant of arrest. So yan mga kanyusik, ano bang inyong masasabi sa gulo na nangyayari sa ating bansa dahil nga dito sa issue ng korupsyon na ito? At dito sa ating topic ngayong araw po ng Tuesday, naniniwala ba kayong may coordinated, orchestrated, and calibrated moves para mapatalsik ang Marcos Jr. administration? At kung magkakaroon ng resignation sa mga leader ng bansa, posible bang maibalik ang tiwala ng publiko o lalo lamang mapapalalim nito ang bitak-bitak sa demokrasya? So yan mga kanyusik, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Sa puntong ito mga kanyusik, mayroon naman po tayong makakapanayam para tulungan po tayo sa ating talakayan ngayong Tuesday morning. Kasama po natin ang political analyst si Professor Froilan Calilong. Magandang umaga, Prof. Froilan. Yes, good morning. Good morning, Ms. Zerlene, at good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Yes. Kahapon po, Sir Froilan, may pahayag sa Senador Ping Lacson na batay daw po sa kanyang sariling obserbasyon ay mistulang may coordinated, orchestrated, and calibrated moves para mapatalsik daw po ang kasalukuyang pamalaan gaya po ng serye ng mga pangyayari tulad ng revelation si dating Congressman Zaldico hanggang sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang take ninyo dito, Sir Froilan? Ito ba ay coincidence lang o talagang masasabi nating scripted? Well, I think it really has to happen, that way. I think kung makikita naman natin, ito namang mga naging pahayag ni former Congressman Zaldico actually came after nagpatawag ng isang press conference ang ulo kung maalala natin. Dito nga sa press conference na to, parang insinuate niya is ang talagang mabibiin dito sa kaso na to ay walang iba kundi si Zaldico at hindi nga niya binibigyang siguro ng mas matinding relevance yung involvement ng kanyang pinsan, and I think this is the reason primarily kung bakit napilitan na magsalita si Zaldico, because he felt that he will only be the one to be indicted dito sa usapin na to, when in fact lahat naman sila technically nakinabang, kaya ng binabanggit niya na allegation laban sa Pangulo. And then yun namang sa binanggit naman ni Senador Amy Marcos, naging malinaw naman yung kanyang talumpati, ang kanyang kadahilanan, kung talagang totoo man yung kanyang allegation, and this actually is more of a confirmation ng matagal na nating agam-agam at matagal na ring issue laban sa Pangulo, that if he is indeed under influence of drugs, hindi niya talaga magagampanan yung kanyang tungkulin bilang leader ng ating bayan. And I think she did it primarily because she wants, number one, to help her brother, and number two, she really wants the country to be better. I'm not really seeing any much of a political agenda para sa kanya, dahil unang-una siya ay isang sitting senator. Pangalawa, wala akong nakikitang motibo sa kanyang pagtakbo sa mas mataas na posisyon. If ever she actually has this kind of thinking, I'm pretty sure hindi naman siya mananalo, at maaaring alam niya to dahil nga sa samut-saring allegation laban sa Marcos ni technically na dinadala pa rin naman niya. So how about naman Sir Froilan doon sa naging pahayag ni Senator Ping na coordinated, orchestrated, and calibrated moves, ito pong parang pagpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon? Siguro kailangan ibalik na natin kay Senator Ping Lacson, na kung ito sa tingin niya orchestrated and calibrated, siguro orchestrated and calibrated din naman yung ginagawa nila, na pagpapabinbin sa pag-iimbestiga ng mga kaso dito sa Senate Blue Ribbon Committee, in which is actually heading. Kung maalala natin, pati yung witness na si Gutesa, instead na suportahan yung kanyang naging pahayag, pero dahil nga papunta na sa Malacanang ang kanya mga tinutukoy ng mga personalidad, lumalabas parang siya pa yung minasama. So if he is actually asking and crying for an orchestrated move, I think at the very least meron din namang orchestration na ginagawa sila on their own accord. Ngayon nga nagiging maliwanag na para bang si
Senator Ping Lacson, para bang instead of him becoming the Senate Blue Ribbon Chair, parang siya pa yung nagiging abogado ng Pangulo, no? And it's very obvious at this point. I really don't know what happened to Ping Lacson at this point, and hindi naman siya dating ganyan. Pero right now, his motivations are very, very clear actually. Dito po, Prof. Froilan, kinumpirma ng DILG na mayroon na pong 8 sa 16 na sinilbihan ng warrant of arrest ang naaresto na. Ano pong masasabi ninyo dito, Prof. Froilan? Maganda bang simula ito or parang kulang? Kasi may mga komento po galing sa publiko na bakit parang mga hindi naman kilalang pangalan yung mga naaresto samantalang may mga, kumbaga, big fish na kabilang din po na nadadawit din po dito sa anomalya sa flood control pero hindi naman naaaresto. Well, ito yung sinasabi natin, this government has always been like this, Ito yung tinatawag natin na appeasement, And I think they have perfected the art of doing that, consoling the masses and trying to subdue the anger of the masses by giving us yung mga piecemeal na mga actions na to, na hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila makasuhan. Tama yung binanggit nyo, yung mga malalaking isda, and parang itong mga pinresent nila sa atin, parang mga fall guys lang, And I don't think the public will actually be contented with this. Yes, we're asking for justice and accountability, pero hindi ganito, na lumalabas. Parang selective pa rin yung justice na gusto nilang ibigay sa atin by only giving the names of these people na nababanggit doon sa mga nakaraang pagdinig. And definitely they're involved in this multi-billion fiasco. I believe is very, very minimal, if ever there is, kung meron man silang involvement, hindi po masasabi na ganoon kalakas o ganun katindi. So I think the government should do better and try to give us what the public really are demanding at this point. Na ang gusto na lang natin itong makita nakakulong, at magandang pamaskong regalo sa atin, tayong pinagnakawan, yung mga malalaking isda, na nababanggit na naman. At if they're saying that they're building on the facts of the case, meron na rin naman kahit paano mga leads dito, and I don't think hindi naman ito mahirap because the very document itself, which is the GA of 2025, will tell us of these irregularities. There is the paper trail. Hanapin lang natin, tuntunin lang natin yon. Matutumbok natin kung sino-sino yung malalaking tao dito. Hindi ito mga, kumbaga mga parang dilis na binibigay sa atin. Yes. Ito pong mga inarestong mga, kumbaga, nabanggit nyo, dilis, mga maliliit na isda na umano'y involved po sa anomalya sa flood control project. Ano ba ito, Sir Froilan? Masasabi ba natin na way ng pamahalaan to pacify the public? Dahil lalo na't maikakasana namang rally sa November 30, Sir Froilan. And yeah, actually, totoo yan. I think, sabi ko nga kanina, I think the government has already perfected this art of appeasing the public. Maalala natin, during the September 21 rally, kung naalala natin, biglang nagkaroon ng pronouncement ng Pangulo na naitatag niya yung ICI, And ito nga, at the heels of this 3-day rally naman ng Iglesia ni Cristo, nagbigay siya ng isang live press conference, kung maalala natin, bago mangyari yon. And ito nga, na may kinakasana naman tayong November 30 rally, isang malakihang kilos protesta naman na magaganap. Ito, binigay niya sa atin yung mga pangalan na hindi ko alam kung saan nila pa nagkukuha para lang masabi na meron silang ginagawa. Pero like I said, every time there is a big rally, they will try to also counter it by moves on the part of the palace to somewhat, curtail the anger of the masses. Pero siguro, I think they really need to try harder because the people are not, hindi naman tayo ganun ka-desperado at hindi naman tayo ganun katanga para gawin nila itong mga ganito. Di lamang po, Prof. Froilan, issue ng katiwalian nahaharap ngayon ng gobyerno, kundi pati na rin ang di mamatay-matay na issue sa paggamit di umano
pagkukuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng illegal na droga. At kaibahan lang ngayon ang nagsiwalat, yun nabanggit nyo nga kanina, si Senadora Amy Marcos na mismong kapatid ng Pangulo. Ano pong nakikita ninyong implikasyon nito sa leadership ng Marcos Jr. administration at sa pamilya Marcos since idinawit na rin po pati ang First Lady at ang anak na si Sandro Marcos? Well, napakalaki po ng implication na to, no, kung titignan natin. Dahil actually, yung both allegations did not come from people na malayo sa Pangulo or masasabi natin walang alam. No? Zaldico was the appropriations chair and very close to the Speaker, who is also very close President, no? Dahil magpinsan buo sila. At hindi natin masasabi na talagang hindi ginawa ito, ginawa ito ni Zaldico ng sarili lamang niya, no? O kagaya na sinasabi ni Ping Lacson na may mga USEC lang na gumawa dito. That I believe is very, very highly improbable. Now, doon sa issue naman ng pagdodroga, yun nga, ibang issue kasi kung ang nagbigay na ng allegation at ng accusation actually is somebody from within the family. Kasi kung ito binanggit lamang ng isang kalaban sa politika o maaring kaalinuman, yung weight nito hindi kasing bigat kagaya halimbawa nung binanggit ng yung mismong kapatid, because lumalabas dito, no, that the presidential sister is very much willing to burn bridges with her brother dito sa allegations niya na to. So dito makikita natin there might be really an ounce of truth in this, or maybe there's a big truth in this, and the only way by which we could dispel this is by taking the hair follicle test, which the president time and again is not willing to do so. Kasi kung ma-dispel itong mga allegations na to, no, at patunayan mo talaga na wala ka talagang illegal substance intake, you submit yourself to a hair follicle test. Bakit hindi nila magawa o bakit hindi niya kayang gawin at the very least? Hindi po ba yun, Sir Froilan, na parang kapag ginawa yun ni Pangulo Marcos, parang yumuyuko na siya sa kanyang mga kritiko? Well, in the first place, if you the public deserves to know the status of health of the president. And if the allegations, basically, ito naman nasa sa ito, no, Monterlina, kinakailangan may full public disclosure of the health condition of the president. Because if we feel that the president is incapacitated or there is inability on his part because of some medical reason, and true enough, when you are under the influence of drugs, kung totoo man, na siya nga ay gumagamit ng illegal na droga, maliwanag po na mayroong impairment, no? Mayroong physical and mental, even emotional impairment sa kanyang sarili, na we as the people deserve to really know and find out the truth. Kasi napakahirap sa lahat kung totoo man po ito, na meron tayong isang gobyerno na pinapatakbo ng isang pangulo na nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. I mean, no person, no Filipino, I think should be deserving of that, diba? So I think that once and for all, to put everything to rest, no, hindi naman ito pagyuko sa kanyang kritiko, kundi ito isang manifestation ng kanyang pagkilala doon sa constitutional right ng mga tao na malaman yung tunay na estado ng kanyang kalusugan. Maingay din po ngayon, Sir Froilan, ang panawagan na total reset sa gobyerno at nangangahulugan ito na walang pangulo at pangalawang pangulo, at kahit ang sinasabing line of succession ay hindi papayagang mangyari. Ang tanong, Sir Froilan, posible ba itong mangyari? Una-una, hindi ko nakikita kung bakit may mga gantong panawagan. Para sa akin, isa itong tahasang violation ng ating saligang batas, because we have a constitution, and the line of succession is very, very clear at this point. So why are we asking everyone to actually resign when in fact, kung makikita naman natin, unang-una tignan natin dito yung gravity ng kaso. So kung totoo man, ito naman ay na-desisyon na ng COA, no? Yung sa allegation kay VP Sara Duterte, yung 125 million confidential funds. Kung totoo man ito, no? Ito it's just a very, very small amount compared to the billions and billions and even trillions of pesos in totality
dito sa nangyaring flood control. Flood control pa lang ito, we're barely scratching the surface. Wala pa yung ibang mga issues dito like the gold bar and stuff like that na binenta ng ating pamahalaan. So titingnan natin, is this enough para kumbaga hindi natin kilalanin yung itinatadhana ng ating saligang batas. So para saan pa na nagkaroon tayo ng constitution if we are not going to abide by it, no? Plus the allegation of drug addiction, like I said, is very, very strong. Si VP Sara naman, in all fairness, wala namang ganitong allegation. So I think these people who is actually asking for this, sinasamantala nila yung sitwasyon, para isulong yung kanilang mga political agenda na sa tingin ko hindi naman nararapat. Because like I said, everything is supposed to be within the context and within the conduit of the Constitution, because we have a Constitution and we are a sovereign country for that matter. Kung magkakaroon ba, Sir Froilan, ng resignation mula po sa mga lider ng bansa, makakatulong ba ito para bumalik yung tiwala ng publiko? Kasi nga, yung tiwala nagkaroon ng lamat dahil nga dito po sa mga aligasyon ng anomalya, mga katiwalian, o lalo lamang nitong mapapalalim, kumbaga yung lamat sa demokrasya po ng ating bansa? Well, yun nga, lahat naman ng government reset, no? I think it's actually good. And para sa akin, maaari naman talaga makatulong yun. Pero kailangan natin itong gawin sa tamang konteksto, no? Kasi kung titingnan natin, kung halimbawa man na sinasabi nga nila, pag-resignin itong si VP Sara at saka si President BBM, what will preclude these people from actually running again? Diba? Kasi kung halimbawa magkakaroon tayo ng special elections, no, dahil nga yun naman ang gusto nila mangyari, no, pag-resignin tapos magkakaroon ng special election, these people can definitely run again. VP Sara could actually run again. So para sa akin, it defeats the purpose of why do we need to go through that if we can go through a constitutional succession, kasi yun ang binabanggit, no? Yun ang maliwanag na sinasabi. And kung hindi naman voluntary yung magiging resignation halimbawa ng mga taong nabanggit, no? So para saan, no? Para saan na magkaroon tayo ng reset? If the purpose really is to say na kinakailangan talaga ng mga pagbabago, kinakailangan ng mga reforma, wala naman tayong sigurong pagtutol doon. Pero kung yung kaparaanan na gagamitin natin para makamit ito ay hindi naayon, hindi natatama, hindi tama at hindi sumasaklaw sa itinatadhana ng mismong saligang batas natin, then doon tayo magiging problematic, ano? Baka nga mauwi pa to sa isang constitutional crisis that may pave the way for better or more serious problems or conflicts later on. Sir Froilan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, hinga na lang po namin kayo ng mensahe sa publiko. Well, unang-una po siguro maging mapanuri, maging mahinahon at maging sabihin na nating, pag-aralan nating maigi yung mga nangyayari, no, sa ating lipunan, sa ating bayan. Kaya sa totoo lang po, may mga elemento po, no, may mga puwersa na nasa ating lipunan na maaaring kuhanin ito bilang pagkakataon, ano, para isulong nga yung kanya-kanyang agenda, at nakikita nila itong oportunidad na to para instead na gumawa ng mas makabubuti sa bayan, baka mas lalong maging mitya ng kaguluhan. So sana po, wag po tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon, maging mahinahon tayo. Tignan natin, balansehin natin maigi lahat ng aspeto at lahat po ng anggulo. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Sir Froilan Calilong, sa pagsama po sa amin ngayong araw po ng Tuesday. Ayan, mga kanyusik, nakasama po natin ang political analyst na si Professor Froilan Calilong.